Hello mga sir, welcome back sa video natin. Sa video na to, papaliwanag namin kung paano namin ginagamit ang mini charts na indicator namin. So ayan, bago tayo mag-umpisa, make sure follow nyo ang aming page and share this para madaming makakaalam at madami ang makakapulot ng mga kaalaman pagdating sa trading system natin mga sir. So ayan, so pag-usapan natin, nahihirapan pa rin ba kayong i-identify kung ano yung bias ng isang pair or ng isang chart na trade nyo? Let's say for example ito, si Nasdaq. So, hindi nyo ma-identify kung yung decision nyo ba is tama ba? Kasi minsan, pagka-open mo pa lang ng chart mo, pagkaharap mo pa lang ng computer mo, gagawin mo, magbabay ka. Pero minsan, nagda-doubt ka or nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, tama ba itong ginagawa ko? Hindi ko alam kung yung chart or yung market ba is uptrend or downtrend. So, kailangan i-make sure natin before pindutin yung buy or sell, kailangan muna nating i-analyze yung market. So, dito, papaliwanag natin sa abot ng ating kakayanan, kaalaman mga sir. Papaliwanag namin. Hindi man ito perfecto or in detail talaga. May mga pointers lang kami dito na ipapaliwanag sa inyo. Para at least magkaroon kayo ng additional knowledge. I know, madaming mga nagtuturo din sa YouTube University. Madaming mapapanood dyan regarding sa mga iba't ibang topic. Yan. So yan, pag-usapan natin ngayon ang market structure based sa time frame. So yan. Para alam natin bago tayo mag-set ng order natin or mag-place ng trade natin, either buy man yan or sell, make sure natin na naaayon tayo sa market based sa decision natin. So yan. Ngayon, ito. Nandito ako ngayon sa Nasdaq kasi ito, personally, ito yung trade natin. At saka, mas magandang i-interpret yung market kasi smooth. Tsaka meron tayong window time. Meron akong tinatawag dito ng window time. Alam nyo naman yan. Napapanood nyo naman yung mga videos namin. So, yan. So, alamin muna natin. Nandito ko ngayon sa daily. So, ang market structure, iba-iba yan. Iba-iba yung galaw niyan. Iba-iba yung itsura niyan based sa time frame. Nandito ko ngayon sa daily. Meaning to say, kapag sinabi nating daily time frame, ibig sabihin, bawat candle dito sa daily time frame, nakakompleto yan sa isang araw. Yan, daily nga eh. So, yan yung isang explanation yan. So, as you can see, pagtatapatan mo or tatapat mo yung cursor mo or yung mouse mo dito sa bawat candles, makikita mo yan, iba't ibang date. Yan o. Iba't ibang date yan. Kasi daily nga yan. So, kapag pupunta ka naman sa mga lower time frame like this, 4 hours, bawat candle naman dito, nakakompleto siya after 4 hours. So, ayan. Kaya nakikita nyo dyan, 4 hours etong candle na to. Every time na makompleto yung mga candle dito. Same thing sa mga ibang time frame dyan. Hindi ko na isa-isahin dito. Ganun yung way para maintindihan nyo na ganito pala yung mga candles. Nakakompleto siya based sa time frame. Yan. Ngayon, dapat i-make sure natin na bago tayo mag-place ng trades natin, meron tayong idea na ang market delivery is ganito. Yung market structure is bullish or bearish. Yan. Paano natin i-identify?
Ito yung sinasabi nila na top-down analysis. So, ito palagi nating binabanggit dito sa mga ganitong videos natin para at least maintindihan nyo. Babalik ulit ako sa daily. As you can see, makikita nyo yan, uptrend. Nag-create yan ng, ito yung mga elements or yung mga kailangan nyo maintindihan. Nag-create yan ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, and so on and so forth. Kapag uptrend yan. So, kapag sinabi nating uptrend, ito, para maintindihan nyo. Kapag sinabi nating uptrend, hindi ibig sabihin, dire-diretso na yan pataas or yung market dire-diretsong pataas. Meron tinatawag na pullback yan, mga sir. So, yung pullback na yan, yun yung madaming mga reason bakit nagkakaroon ng pullback. So, most likely, yung mga key levels na kagaya ng mga ganito, nagkakaroon ng mga small pullbacks. So, meaning to say, pwedeng rason nito, at this point, at this price level, nagkakaroon na ng, nagtitake na ng profit yung mga buyers dyan. And then, kapag nakita nila na at some point, yung level na to na-respect, magbabay ulit sila. As long as yung market is, yun, diretso pa rin siya or yung bias is ganun pa rin. Kumbaga, continuation lang ng market. Merong time na magpapahinga yung market kasi nga magte-take profit yung iba. Kasi depende yan sa kung anong trader ka. Meron yung swing trader, meron tinatawag na day trader. Madami. So, dito hindi ko na isa-isahin dito. So, dito lang tayo muna sa market structure paano mag-identify. So, dito pa lang, depende yan sa consideration nyo kung ilang bars or ilang candles para makita nyo na yung market talaga is bullish or bearish based sa time frame. So, sabihin na natin mag-consider tayo dito. Magko-consider tayo dito ng 25 candles. Kasi depende yan sa consideration nyo eh. Yan. So, nakikita nyo dito. Yan. Kasi kailangan nyo magkaroon mag-set ng number of candles. Kasi kapag sobrang ang haba naman ng consideration nyo, hindi na feasible yan. Kumbaga magkakaroon ka na ng tawag dito. Magko-conflict na yung analysis mo or yung interpretation mo doon sa time frame na yon at saka doon sa lower time frame. Baka may certain consideration ka lang kung ilang bars or ilang candles. So for me sa daily, ang kino-consider ko is 25 bars or 25 candles look back. Tingnan natin from here. 25. Yan. So, dito, ito yung candle. Yan. Sabihin na natin. So, higher high. Higher low. So, yan. Hindi pa totally created yung, kasi ito, magki-create pa lang kumbaga kasi ang consideration talaga dito, kailangan mo ng parang dalawang higher high para makompleto yung bias talaga. Pero not necessary naman yun. Kumbaga, additional confluences na lang yun, considerations mo. Pero for me, kasi ito, nakikita nyo dito, meron tayong mga moving average dito. Kaya yan yung mga considerations talaga. Kung naglalaro yung market above this specific moving average, consider na natin siya as bullish. Yan. Pero kapag kasi nga respected tong level na to. So, higher high, higher low. And then, kapag nag-open ulit tong market, kasi close yung market ngayon mga sir. Okay?
Ngayon, kapag itong market na to, nag-create ng daily candles, more daily candles above this previous swing high, strong bullish yan mga sir. Most likely. Kasi dito nakikita pa lang natin dito sa indicator ko, it's bullish. Yan. So, yun. Pwede nyong i-take note, gayahin yung consideration ko if anong status or ano yung market structure sa daily, which is para sa akin 25 bars look back. Yan, for bias calculation sa daily time frame. Ngayon, pupunta naman ako ngayon dito sa 4 hours. Sa 4 hours naman 50. So 50 bars. So from here, so okay, so ayan. So ngayon nagkaroon dito, ito yung time na bumagsak yung market. And then kasi ito nga, kailangan yung maintindihan. So ito yung look back window bars natin, or ito yung mga candles na i-consider mo. Kailangan yung maintindihan din kapag yung market structure is tapos na ba or mag-uumpisa pa lang. So for this one, dito tayo sa 4-hour time frame. Nag-create siya ng bearish dito, bearish market. So nakikita nyo to, bumagsak dito. Kasi ito yung point of consideration natin up until here. Ito. Sa 4-hour tayo, kasi 50 bars tayo. So titignan nyo kung continuation pa rin ba yung market structure or hindi na. Kumbaga meron na tayong tinatawag na ito, iba-ibang mga terms, pero ito pasisimplihin natin kung yun nga, yung iba tinatawag nilang market shift structure, yun. Kumbaga pagbabago ng bias natin from bearish and then magbo-bullish. At some point makakat na yung bias na yon from bearish, just like for this one. Ang nangyari dito, nagkaroon dito ng bearish momentum. So kapag titignan mo yan, December 12 hanggang December 18. Yan, December 18. So bearish momentum yan mga sir. And then all of a sudden, nag-create na siya. Kasi nga natapos na dito sa part na to. Why? Kasi yung titignan nyo dito, yan. Ito simpleng sabi ko nga, disclaimer, hindi tayo pro trader mga sir. Ni-explain lang natin kung ano yung alam natin based sa experience din natin. So dito, okay, nag-create siya ng lower high, lower low, lower high, lower. Kaso dito, hindi na bumagsak yung price. So walang continuation na nangyari dito sa bearish momentum na to. And then ito, may mga tinatawag din na trend trader. Kumbaga nagbe-base sila sa mga trend kung magkakaroon ng breakout. So maraming mga klase ng trader. So dito, nandito pa rin tayo sa 4-hour. Nagkaroon ka ng breakout dito. So yung bearish momentum mo dito from December 12 to December 18, tapos na. So ang nangyari, nag-create siya ngayon nag-create na siya ng higher high. Yan. So eto na yung bago nating bias ngayon. Kaya naka-strong bull yung indicator natin ngayon.
So, yung daily natin is 25 bar or 25 candle look back. Yun yung tinitignan natin para sa calculation natin. Pwede nyong gayahin or depende sa inyo. Pero yun yung consideration namin. Kasi mas firm or mas matatag yung analysis. Ito, opinion ko lang to mga sir. Kasi nga, may sarili na tayong sistema. And then yung 4 hour natin, 50 bar look back. So, ito yung nakikita nyo ngayon. Nag-change na yung market structure natin dito. Okay, delete ko na to para hindi masyadong congested. Ngayon, punta naman tayo sa H1 ngayon. Yung H1 naman natin, ang consideration naman natin dyan, 100 bar look back. Yun yung consideration natin para sa bias calculation natin. Kung titignan nyo dito, asaan ba yung 100? 100 bar. Okay. Okay, sabihin na natin nandito. Yeah. Hanggang dito. So obviously, makikita nyo yan. Bullish. Yan. Makikita nyo bullish yung 1 hour mo. Okay, bullish yung 1 hour mo. Obvious naman yan eh. Makikitaan mo naman yan ng higher high, higher low, higher high. So, meron ka na ngayong nabuong bias based sa 3 time frame. Tinignan mo to isa-isa. Tinignan mo yung market structure sa daily, sa 4 hour, tsaka sa 1 hour. Ako hindi ako masyadong nagiging technical dito mga sir. As much as possible, yung alam naming simpleng explanation para hindi ma-intimidate or para hindi matakot yung mga aspirant or yung mga gustong mag-umpisa sa kanilang trading journey. So ayan, i-recap ulit natin. Sa daily natin, ang consideration natin dito is 25 bar look back. Sa 4 hour, 50. And then sa 1 hour is 100. So dyan mo makikita yung market structure. Dyan ka magka-come up kung ano ba talaga yung ginagawa ng market based sa time frame na binanggit natin, time frames. Para ma-consider mo kung ano yung bias, ano yung momentum, ano yung market delivery. Now, hindi ko na dinagdag dito sa indicators yung 15 minutes kasi nandito na ako sa 15 minutes. Basically, most of the time nasa 15 minutes time frame lang tayo. Okay? Nasa 15 minutes time frame ako. So kung nakikinig kayo mabuti since the beginning of this video, doon sa mga look back natin, bar or candle look back natin, 25, 50, 100, most likely sa 15 minutes mas malaki. Pero dito, ang kino-consider ko na dito is based sa crossover na. So nakikita nyo tong isang moving average dito. Etong slow moving average natin is 50. Okay, 50. Yung 9 naka-close yan, hindi ko ginagamit. Etong moving average na to, changing color kasi ito mga sir. So, inihintay ko yan. Sabi ko nga, hindi na ako nagko-consider ng look back. Bar look back or candle look back dito sa 15 minutes. Ang kino-consider ko dito, crossover at saka yung orb strength analyzer kung ano yung suggestion niya dito. Pero, okay, without choosing the indicator, para alam nyo,
na dito sa 15 minutes, ito lang yung consideration ko. Kagaya ng ito. So, imamark ko yung part na to. Okay, yan. And then, ito yung 15 minutes. Okay. Kasi nagkaroon tayo ng crossover dito. By crossover, pupunta muna ako sa daily. So, of course, yung isang candle nandyan yung mark candle natin na yan. So, for hour, yan. So, nakikita nyo dito. Dito sa part na to, respected yan. Equal low. And then, H1. Oh. So, ang crossover pa rin natin dito. Sabi ko nga sa inyo, yung bias pa rin dito is bullish. So, nakikita nyo tong part na to. Equal low. Kasi nga, respected yung support na yan. And then, dito sa 15 minutes, yun na lang yung tinitignan natin dito. Kasi at some point, since nakapag-come up na ako ng decision doon sa mga tatlong time frame na yon, daily, 4 hour, tsaka 1 hour, bullish tayo dyan. Ang hihintayin ko dito is crossover, which indicates na bullish. Pwede na akong, yun yung timing ko dito mga kasama. So, eto, may mga kanya-kanyang way or kaparaanan kung paano mag-enter. So, ganun ko ina-analyze yung market structure based sa time frame mga sir. So, kung may mga question kayo, kung hindi nyo naintindihan, pwede kayong mag-message sa amin para may paliwanag namin mabuti. So, ganun. Kasi ngayon dito, as of, kailan ba to? I think, kasi ngayon wala. Kahapon nata to, kahapon. Open ang market eh. Strong bull. Bullish yung daily, strong bull yung dalawang time for 4 hour tsaka 1 hour. Ngayon, paano kapag, ito naman yung tanong, paano kapag yung crossover is continuation pa rin? I mean, buyers crossover pa rin yung nangyayari dito. Hindi pa siya nagki-create ng sellers crossover. So kapag hindi pa siya nagki-create ng sellers crossover, buy pa rin yung bias ko dyan. Bullish pa rin yung bias ko. Kasi based dito sa mga mini chart natin sa tatlong time frame, bullish yan. But make sure, kasi ganyan siya nasabi ko na timing. Mas maganda pa rin na meron kayong base strategy kung kailan kayo mag-e-enter. Yan yung importante dyan eh. Hindi, maraming mga strategy dyan na pwede nyong gamitin. SMC, ICT, ano pa ba? Ang ginagamit natin of course, orb strategy. Meron kayong base strategy na if the charts based doon sa iba't ibang mga time frame is telling us na bullish yung market, since orb yung ginagamit natin, kapag nagkaroon ng breakout, kasi dito sa 15 minutes time frame, merong indicator dito na lumalabas. Kapag may breakout candle na, impulsive breakout candle sa 5 minutes, mag-a-appear dito. Kung napapanood nyo, merong lumalabas dito na breakout up at saka breakout down. Yun, na-detect ng system doon sa 5 minutes time frame. Kasi hindi na tayo pumupunta doon eh. So, pwede rin gamitin yon. So, may mga anticipation ako dito na pwede kong hintayin yung breakout up na yon or breakout down. Or, pwede akong mag-early entry. Since sanay or alam ko nang interpret tong indicators, ginagawa ko na yun. Okay. Ano yung mga example, ano yung mga considerations natin dito?
let's say, nakikita mo dito, doon sa opening ng market, meron tayong window time. Specifically, Nasdaq, 9:15 to 9:30. Upon completion nung candle, let's say, kasi ito, close market. Mark natin yan. Alisin ko ta. Nakikita nyo dito, lapitan natin para makita nyo. Yan. So, nakikita nyo dito, pagpalaki lang natin. Kasi merong specific time to. Yung 9:15 to 9:30. Ang window time natin, kapag i-align mo dyan, i-align mo yan sa server time ng broker. Depende yan sa broker nyo. Pero mostly, parehas naman yung time eh. 16:15 to 16:30. Yan. Ano ba yung, ito yung kahapon ata ito eh. Ito. So, etong candle na to, 16:15 to 16:30 na kompleto na yan. Kapag i-mark natin yung candle high tsaka candle low or orb high, eto yan. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung previous orb natin. Orb high tsaka orb low. So, sarili ko, alam ko na yung market, the traditional way, kung ganun yung kaparaanan nyo, wala pa kayong system na ginagamit ng kagaya ko, ng ganito. Itong Rocket FX trading system natin. Magmamark lang kayo ng candle high nyo or orb high tsaka orb low. Kaya pag nakita ko, yung mga ganitong scenario, merong crossover yan. And then, nakita ko na, eto, kasi situational yan, depende sa scenario yan. Respected na yan. Okay, ito lipat natin. Yan pala yan. Yan yung candle na yan. And then, nag-create yan ng mga candles. Nakikita nyo dito, respected yung orb low. Respected yung orb low. Support yan. Merong ka rin crossover dito. Buyer's crossover, meaning to say, support din yan. And then, as you can see, itong candle na to, tatlo na to, nag-create ng fair value gap. Support din yan. Kung consider mo yan, kumbaga, tatlong support. Yan. Based on my understanding to mga sir. Iba-iba tayo ng way. So, confident na ako dito na meron akong crossover dito. Buyer's crossover. 1. Meron akong orb low support. And then, meron tayong fair value gap. Respected yan. So, saan ka pwedeng mag-attempt dito? Kasi etong candle na to, pagka-kompleto na itong 15 minutes time frame natin na candle. Okay, nandito pa rin sa loob ng range, and then eto impulsive. So dito pa lang, etong candle na to, pwede na ako mag-decide. Na that the market is respecting these 3 key support. So magbabay na ako. Hindi market order, hindi market execution mga sir. Pero pwede nyo gawin yun. Ginagawa din natin yun. Pero for the sake of this video, nagkakaroon tayo ng buy stop order dito sa orb high. Kasi nakikita nyo naman yung mga trades namin, yung mga post natin na mga trades. Kapag hinintay mo yung breakout up, let's say breakout up, dire-diretso na yung candle. Kumbaga, most of the time, isang candle, dalawang candle, hagip na lahat ng TP1 to TP4. Pwede nyong i-backtest yan, pwede nyong i-forward test yung window time na kino-consider namin. Diyan gumagalaw yung market ni Nasdaq.
Kaya yun yung rason namin, kaya gustong gusto namin personally natin na-trade itong Nasdaq. Kasi nga, kung gusto mo mabilisan talaga, ito talaga. Ito I suggest this index. Nasdaq mga sir. Pero sa inyo yan. Ito lang naman yung naiba na trade namin, na iba yung window time. So if you want other pairs like ni Gold, ni BTC, pwede rin yan, pero make sure na maintindihan nyo yung market. Yan. So, I hope dun sa mga unang explanation natin kung paano natin ina-identify based dun sa mga iba't ibang time frame, tumatalon tayo, nag-shift, nag-iiba. Dito hindi ako masyadong nagbabanggit ng mga technicals para at least maintindihan din ng mga iba. So, alam nyo na hindi ko sinesekreto or gine-get keep yung window time. Karamihan, maraming nakakaalam nun. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito, psychologically, majority ng mga traders, ganun yung iniisip nila. Ito yung window time. Ito yung hihintayin ko. After neto, ganito. Ganito yung magiging galaw niya, or ganito yung magiging volume, ganito yung magiging momentum ng market after that. Kasi nga majority, nagkakasabay-sabay dyan. So, kapag maramihan yan, nagkakasabay-sabay lahat ng mga big players, institutional, big banks, mga whales, ano pa, ito na yan. Kapag nagkasabay-sabay yan, gagalaw yan ng malala. Sabi ko nga, isang candle, dalawang candle, lipad or bagsak yan. So, ganun gumalaw itong si Nasdaq. Kasi ganun lang din eh. Sabihin mo na, ang importante dito, yung analysis mo or yung bias mo, doon pumunta. Yun yung goal mo dito eh. Kailangan mong ma-confirm or magkaroon ng basihan na ito talaga yung pupuntahan ng market. Otherwise, pero part yun naman ng trading, yung losing trade. So, stick lang tayo sa plano, sistema, rules, strategy. Yan, banggitin mo na lahat kung ano pa. So, in trading, that's how it works mga sir. Kailangan nating magkaroon ng rules, sistema talaga. Kasi hindi naman 100% na, kasi baka yung iba ma-frustrate na ganito, nakakita sila ng kaparaanan na ganito, itong strategy nito. Let's say 1 to 2 days gumana yung system, and then after 3, 4, 5 sumablay, part ng trading yun mga sir. It doesn't mean na, kasi ang importante dito, meron kayong consideration, meron kayong specific target. Dito na kasi pumapasok yung over-trading, nagiging greedy ka na, hino-hold mo na yung winning trades mo. Pwede mo naman nang i-out yun, i-exit. So, kailangan nating magkaroon ng mga standards or mag-set ng mga rules na, or threshold. Ito, kapag ganito, goods na ako. Let's say for this week, meron akong specific na, in terms of pips, ito, pag naka 300 pips ako, goods na ako, as long as positive. Or in terms of dollars, kapag na-reach ko to, goods na ako. So, ganon. Meron kang sistemang sinusunod, meron kang basihan, hindi yung suntok sa buwan, suntok sa hangin, ano pa ba? Walang direksyon eh. So yan mga sir, so sana may mga natututunan kayo sa mga ganitong mga paliwanag namin, mga videos namin. Kung may mga gusto pa kayong maintindihan, pwede nyo kami message. Yan. Ito.
Nabanggit ko na sa inyo lahat ng mga detalye with regards dito sa Nasdaq. Merong gumagawa, may isang trader, hindi ko na lang siyang babanggitin. Nagseset sila. Ito kasi mostly halos kasi mga indices eh. Nasdaq, US 30, ano pa ba? Ang ginagawa nila, nagseset sila ng buy stop tsaka sell stop. So, kung ano man yung unang matrigger dyan, let's say, buy stop, i-exit nila manually yung sell stop. Ginagawa nila yun. Pero mahirap yun mga sir. Kasi, kapag nagkaroon ng fake out dyan, lalo na impulsive yung galaw niyan eh. Minsan, trader yan. Hahagipin parehas yan. Triggered both buy, stop, sell, stop. Anong gagawin mo dyan? So, hindi ganon kabilis. Lalo na kapag hindi ka sanay, hindi ganon kabilis yung isipan mo. Ano yung i-exit ko dito? I-close ko na ba yung sell ko, yung active sell, or yung buy? So, yung mga experience, pwede. Pero kapag baguhan ka, mahirap yun. Kaya, ang ginawa natin, so meron tayong basic strategy which is etong orb. Pwede kayong, okay, the classic way, the traditional way, breakout and retest. Pwede yon. Pero gumawa na ako, pinasimple ko na. Gumawa ako ng mga indicators and then etong execution natin dito sa Trading Manager para makatch. Kasi, ito pala yung binabanggit. Dito makikitaan kung gaano ka ka-efficient. Ito yung importante dito eh. Kung gusto mo talagang sabayan yung galaw ng market talaga, kailangan meron kang gagamiting tools. Kailangan meron kang gamiting tools para ma-execute yung trades mo. Otherwise, mahuhuli ka. Kasi mabilisan to mga sir. Kumbaga, eto, mamimili ka na lang. Kung marami kang time and then you can stay for a longer time sa harap ng laptop mo, sa desktop mo, pwede yon. Pero kapag marami ka pang ginagawang mga ibang importanteng bagay, kagaya natin, kaya I suggest etong Nasdaq talaga. Kasi mabilisan lang to. So after the trade, kasi nga, meron lang tayong 1 to 2 attempts. So binanggit na namin sa mga previous video namin kung paano yung way natin. Kung sumablay man yung first attempt, meron tayong second attempt, ano yung mga consideration natin in terms of numbers, like ilan yung percent. Kasi ang trading, kailangan mo ring maglaan ng kalkulasyon dyan or math calculation mga sir. So, alam ko na hindi lahat gusto ang numbers. Ito, bigyan ko na lang kayo ng ito sarili kong experience, sarili kong calculation. Let's say for example, yung first trade mo, nag-consider ka ng 2%. First attempt, panalo ka. Ngayon, sa ibang pair, meron ka nakita opportunity. Okay? Yung iba, dahil ang nangyayari, naging overconfident na sila. Yung 2% nila na winning trade first attempt nila, yung second attempt nila, nagiging 5%, tinataasan nila. And then, after a while, losing trade pala yung second attempt nila. So, wag natin gagawin yon. So, ang gagawin natin, let's say, the first attempt was 2%, winning trade yon. So, ang gagawin mo doon sa second attempt mo, make this, practicein nyo to. Itong ganitong mindset master. Yung second attempt, 1%. Or lower anything, any percentage lower than your first attempt. Kasi kapag higher than the first attempt, hindi mo sure yung second attempt mo kung magiging win or winning trade ba yan. Yun yung katotohanan mga sir. So sana naintindihan nyo yung part na yan.
kailangan talaga ng ganun mga sir. Math dito, calculation. So ayan. So I know mahaba tong video natin pero ganito tayo nag-share ng mga kaalaman. Ayoko nang paputol-putol kasi at least para isang upuan or isang explanation lang talaga. Dito, hindi tayo madamot. Kumbaga, sineshare natin kung ano yung kaalaman natin kasi I know, marami ring naghahangad talaga na matutong mag-trade. Ngayon, pag-usapan naman natin dito. So, alam nyo na guys, the traditional way, the classic way, kung ako, yun yung consideration ko. Sa daily 25 look back or 25 bars, 25 candles, yun yung titignan ko kung ano na ba yung naging structure doon. And then, sa 4 hour, 50. And then, sa 1 hour, 100. And then sa 15, bahala na kayo dyan kung ano yung consideration nyo. Basta make sure nyo, obviously, na yun yung market structure. So, sabi ko nga, walang dire-diretso na uptrend or downtrend. Meron at some point may pullback yan. So, yun yung titignan nyo, yung pullback na yon. If i-retain or i-respect nyo yung level na yan para magkaroon pa rin ng continuation ng trend. Yun yung gawin nyo. And then, mag-set kayo ng stop loss. Ito, napakalaga pa nito. Proper placement ng stop loss. Okay? So, ang mga ginagamit natin dito, within the system, meron na akong mga consideration dito. So, make sure nyo, sabi ko nga, etong candle na to, kasi nga within the orb, nasa loob tong candle, etong nakreate na candle na to. Ang gagamitin ko na dito, kasi first attempt, meron tayong kasi 2 attempts a day. Ang iseset ko na dito na stop loss ko is etong orb low. So yun na yung magiging stop loss natin dito kasi yun din yung isa sa mga nagiging problema. Yan, naging problema ko din before. Mali yung placement ng stop loss. Ngayon, napagdaanan naman natin lahat. Mali yung placement ng stop loss. Kaya nahahagip. May mga trades na gano'n. Yung second attempt, nag-adjust tayo. Pero, yung target natin, same pa rin. Kumbaga, malit lang naman yung, kasi, kailangan nyo rin maintindihan yung basic about SNR or support and resistance. Support and resistance in a sense na hindi lang sa iisang time frame ka nagmamark ng support and resistance mo. Make sure sa iba't ibang time frame. Sa akin, sa daily 4 hour, 1 hour. Pansinin nyo, 4 lang yung ginagamit ko dito. Ngayon, imamark mo yung mga key support, key resistance, or yung mga equal high, equal low, swing high, swing low, na nire-respect or na multiple times na nag-top or nag-bounce. So, kapag pagkahalo-haluhin nyo lahat ng yun mga sir, trend, tinitignan nyo yung bias. And then, i-identify nyo kung ano yung mga support and resistance. Madaming trabaho. Madaming gagawin before kayo mag-place ng trade. Or bago nyo pindutin yung buy, sell and buy nyo dito. Kung ano man yan. So, kung nasusundan nyo yung video namin, gaano ka ka-efficient sa trading mo bago ka mag-place ng trades. Kasi ako, alam ko na yung part na yun eh. Kumbaga, kumakain ng oras. I-analyze mo. Kung talagang magaling ka nang mag-interpret, magaling ka nang mag-analyze, okay yun, goods. Pero kapag sa nag-uumpisa, ganun talaga, pagdadaanan mo yan. Pero dito sa system, ito nakikita nyo guys, ini-explain ko sa inyo kung ano yung
traditional na kaparaanan. And then, yun yung in-interpret na natin gamit ng mga indicators na to. Kung ang consideration ko is 25 bars sa daily, sa 4 hours 50, and then 100 sa 1 hour, yun yung naging logic or yun yung naging consideration ng indicators natin. So, hindi na ako ang mag-i-interpret. I mean, magkakaroon pa rin ng interpretation dito. Dito na sa mismong mini chart. Kasi meron ng label dito eh. Meron ng pinapakita dito if the market is strong bull or strong bear or bearish or bullish. Sabi mo kung gaano ka ka-efficient mag-trade. Nandito na, okay? Nandito na yan. And then, marami pa akong mga ginagamit dito. Hindi siya mahirap kasi walang perfecto na baga, yes, pala yung binabanggit, alignment. Pero, hindi, well, may mga time na ganun na lahat talaga align. So, yung confidence level mo, boosted yan. Nagiging, hindi naman yung overconfident, pero you are very certain na, okay, buy to talaga. Yan yung purpose ng indicators. And then, the same thing lang naman eh. Yun lang yung ginagawa mo araw-araw. So, bakit ko pa gagawin ng... So, meron kang choice yan, dalawa. Do the hard way or work smart. Madaming mga nagdi-develop ng system. Yung iba nga, ang dami. Ito, daming mga pairs sinasuggest na ganito. Short, long, buy, sell. Pero one pair, isa, dalawa, trade. Yan lang yung i-monitor mo. Wala nang iba. Ang importante dito, certain ka sa mga decisions na gagawin mo. Meron kang sinusunod. Ito. Nakita mo na yan na bullish. Yan, siya na yung nag-identify niyan. Babasahin mo na lang, okay. Yung daily ko, 4 hour, 1 hour, bullish. 15 minutes. Inopen ko yung orb ko using trading manager. See? Kung gaano ako ka-efficient. Meron na ako. Using single click button, napapalabas ko na yan. Hindi na ako nagmamark. Hindi na ako naglalagay ng manually. Baga, yung yung long cut naging shortcut. Kasi nga, kailangan nating makatch yung market. Lalo itong sinastak, malalang gumalaw to. So, sana may mga napulot kayo dito, mga sir. Kung seryoso kayo sa trading talaga, yun lang yung may share ko sa inyo, mga sir. Hindi ako pro trader, baga marunong lang ako. So, based na din sa experience din. Kasi kung may mga, make sure nyo na kapag may gusto ko yung strategy na i-try, kasi maghahanap kayo niyan eh. Make sure nyo na meron lang kayong susundan na isang mentor or isang magtuturo. Let's say sa YouTube, meron kayong mapapanood. Make sure nyo na stick lang kayo sa kanya. Kasi kapag magja-jump kayo from different, magkakahalo-halo yan, may chapsoy. Pero okay lang naman yan kasi charge to experience naman yan eh. So, walang overnight. So, ang pinag-usapan dito taon, meron siguro mga self-proclaim na it took them like months lang. Pero, walang problema doon. Kanya-kanyang diskarte naman yan eh. Basta, maging consistent lang. Kailangan yung pagdaan lahat ng mga yan. Mga basic. So, dito,
binabanggit ko, in-explain ko sa inyo yung traditional na kaparaanan kung paano gawin yon, paano i-analyze yung market, conventional, and then yung efficient way. Kasi nga may choice ka na, di ba? Are you going to do it the hard way? Yun pa rin. Magla-lines ka pa rin. Ganun pa rin. Meron naman ng isang kaparaanan, smart way, to do the same thing. Parehas lang yung trabaho niyan. Yun yung katotohanan dyan. Kahit anong aspeto. Merong hard way, merong smart way. Pili ka na lang doon. So ayan mga sir. So kailangan ko ng tapusin tong video na to. Medyo humaba na rin. So ayan, sana may napulot kayo dito. Ulit-ulitin nyo na lang from the beginning until the end para makapulot kayo ng idea. Paano ba namin ine-execute tong trades namin bago namin pindutin yung buy or sell. Dahan-dahan lang yan mga sir. So yan, if interesado ko sa system namin, so approach nyo lang kami. Ito sabi ko nga, itong system na to ginawa ko pansarili. Pero if ito open naman to public. Pero just so yun mga sir, pinaghirapan natin to. Ang daming mga pagod, effort, sleepless nights para magawa tong system na to. Pero I'm telling you, magiging worth it yan. Hindi kami yung bibigyan na lang namin yung system, bibenta namin yung system sa inyo nang walang nay-hi, nay-ho or explanation man lang kung paano gamitin. Into details, i-explain namin yan kung paano yung nagiging work or flow ng indicator or ng system. So, kompleto na tong system na to. May execution ka na, markings of lines, layered trades, nandito na yan, catching those levels. Hindi ka na may, sabi ko nga, yung 10 beses na pag-type mo or pag-click mo, magiging 5, 4, ganun na lang. Efficient trading, mga sir. So, ayan. So, yun nga. Magiging worth kasi sabi ko nga, one time yung subscription dito. So, it's up to you if ito pwede nyo namang, based dun sa mga information sa sinasabi ko, pwede nyo namang i-execute yung mga trades yung manually. Pero, at some point, talagang magkakaroon ng frustration kasi nga mahirap talagang kailangan mo ng tools, ng sistema talaga. Nandito na rin yung risk management, proper lot sizing, and so on and so forth. Madaming mga injected considerations dito para maging safe yung trading natin. So hanggang dito na lang mga sir. Sana may napulot na naman kayo dito. And yun, trade wisely. Hanggang sa muli mga sir. Salute.